So, hi, this is Sherman from USMA 3D, your future engineer. Then, this presentation is to fulfill my requirements under the heat transfer, the subject heat transfer, which is understanding Sir Engineer Jeremy Cabaltera Galang. So, let's start, no? Sir Jeremy had given us task to use ANSYS to get the solution of the heat flux and the total flux and the temperature, no? So, which is binigyan kami ng dalawang wall na depende sa aming number sa attendance. So, since I'm 11, under ako sa ang number 11, so under ako sa 1.5 meter na gagamit ng total X. And yung Y naman is depende sa last number ng aming number. So, 1 means 10% ng aming total is yung Y namin. So, let's start. First, tignan muna natin kung tama ba yung sukat, no? Line na lang. Dito, and dito, which is equivalent to 1.5. Then, ito naman, mula dito sa dulo hanggang dito is 0.15 since 10% ng 1.5 is 0.15. So, yan. So, export lang to. 10 to. Then, export. Other formats. Then, tikiliin mo lang yung IGS dito. So, yan. Tignan natin, let's say kayo ng Shemen debate. Shemen Pogi. Foggy double I. So, say. Okay lang. Then, after that, ipili ka ng object na i-export mo. Ayan. Then, enter. So, masasave na yun dito, no? It goes. So, yan. Export na siya, no? So, after that, punta tayo sa workbench na siya ng dito. Siya ng ANSYS mo. So, dito tayo sa steady state thermal. So, right click lang, then bagay natin dito. So, itong engineering data, okay na yan. Sa pag-process na lang yun mamaya. Dito sa geometry, dito natin isasalpak yung generated na image. Right click lang, then right click para mag-import. Itong mag-browse tayo. Hanapin natin yung ginawa natin file IGES. Nasa document siya. Then to, Shemen Foggy, double I. So, put lang natin yan. Then, check. Okay na. Kung nag-check na, dito naman tayo sa model. Yung sign niya is, nag-generate pa, no? I-click lang natin yan, then, antayin natin maging lightning sign para makapag-proceed na tayo. Pero, mag-redirect yan papunta sa ibang app naman under ng Axis. So, click lang natin yan. Wait natin ng ilang segundo, no? Ayan. Loading na siya. So, dito, pwedeng iba-ibang yung ilagay natin dito. Like sa hydraulics, sa fluid flow, pwede dito. So, ayan. Kami kayo. Para sa ating complication. Para hanapin natin yung total flux, then temperature, no? So, ito na. Antayin lang natin mag-loading. Then, so nakita nyo, mula din sa CAD papunta dito, na-export na yung ating generated image. So, minimize lang natin to kasi walang sa space. Yan. Ito na. So, ano gagawin natin dito? Para mahanap yung temperature and total flux, itong mga ito, hindi na natin ito gagalawin na sa geometry inputs. Okay na yan, geometry. Itong materials,
lagyan natin ng structural skill, no? Etong part na 'to, ito, ayan, dapat naka-steady yan, no? Structural steel yan. Parehas din dito, no? Structural steel yan din yun, no? So, yan. Next is, gagawin natin is, dito naman tayo sa mesh. Itong coordinate system, di na yung gagawin. Itong connections, tawin yan. Dito tayo sa mesh. Wait, mag-reload konti. Ayan. Dito naman tayo sa mesh. Right click lang natin yan. Then, wait na. Ayusin muna natin tong sizing, no? Meron dapat di kang ayusin, sabi ni sir. Naka-fine. Itong force, naka-fine dapat to. So, naka-fine dapat yan. Then, next is, i-update natin. Dapat mag-check na to, no? So, let's click, then update natin. Para mas mabilis. Wait lang natin. Mag-glue check yan once it's done, no? Yan. Ito na, mesh natin. Wow. Para siyang pitch. May mga date bench. Yung may mga sail o niya. Then, after that, na-set up na natin yung ating image. Maglalagay na tayo ng temperature dito sa side ng wall na to, tsaka sa kabilang side ng wall. So, eto, pidilin na natin kung steady state thermal. Then, right click para maglagay tayo ng temperature, no? So, insert tayo, ilagyan yung temperature para ma-add. Yan. So, mag-set tayo ng temperature. Ito muna. Naka-apply dito is, dapat naka 25 degrees Celsius to. According sa video ni sir. Then, di ka naman sa kabila. Hindutin na rin yan din. Mag-add ulit tayo. Click ulit. Same process doon sa kanina. Then, insert temperature. Para sa ikalawang temperature, which is naka 500 degrees Celsius dapat. Given to, no? Given din to. For answer. Yan. So, okay na. Naka-set up na tayo. Ang bilis. Pero kailangan muna natin magantay hanggang sa mag-check tong mga lighting na to, no? Para makuha natin yung total heat flux. So, lagay natin yung total heat flux. Right click din to. Insert in thermal. Dito tayo sa total heat flux. Then, isang kasama yung temperature. So, another same process, no? So, left click. Right click. Then thermal. Then, temperature. Yun. Okay na. So, wait na lang natin na mag-load. Na maging check yung mga lightning sign yan. So, antayin lang natin. So, para matulungan, i-update natin, no? Left click, then pasolve natin. So, para mas mabilis. Since na-set up naman na natin lahat. So, yan. Wait lang natin to na mag-check, no? Itong naglaro-laro. Dapat mapuno muna yan. So, yun. Wait lang na po. Medyo matagal siya pero hindi naman siya gaano katagal pero hindi naman siya gaano kabilis. Parang ano lang, sakto lang. Pero maganda tong ANSYS nito. Yung ANSYS magandang app to para sa mga engineering student. Lalo sa amin. So, antayin lang natin. Kaya, maganda tong i-explore para sa atin kasi madami ding job opportunities once na marunungan na to.
Yan. Nag-check na siya, no? Yan, nag-check na siya. Once ma-master niyo yung CAD, yung Fusion, madami na akong pwedeng trabaho na papasukan. Kaya, galingan meters. Pero ako, gagalingan ko rin, ha? Sige. First is, tignan natin yung total flux, no? Bigyan lang natin yan, gym. Total flux, millilitra. So, yan. Pagka pinag-print preview natin to, makikita natin yung inped na result. Balik natin. Yan. Dito na siya. So, ganun lang kadali, no? Madali lang gamitin yung ANSYS. Para siyang calculator natin. So, yan. Ito, yung minimum, yung maximum. Total flux din. Temperature. Yung temperature, tignan natin. O, yan. Yan, bisa. O, from 25, then papunta sa 500. Dito yung 500 side. So, dito yung gitna nino, yung kinuhanan natin ng temperature. Yung wall, dalawang wall. Yung dalawang wall. So, yan, that's pretty much it, no? Then, di-print ko lang to lahat. Then, ito, default preview. Preview din natin. So, para makita rin natin. Port preview, okay. Ganyan, generate yan. Lahat na i-span. Mabilis lang na. Yan, okay na. Ito na yung aking report video. So, pangalanan natin to na. Pilinin natin. Project ni Shannon. Project ni Shannon. Yeah. Unset. Then, yun. I-report video. Then, update nyo nun. Update nyo mo. What 3D call ya? Dengan Dun. Ito na. So, after that, i-save ko lang ito. Isisend ko na to sa Google Forms para maka-submit na. And thank you for watching, guys. Ganun lang kasi hindi game ignorancy. So, try nyo na rin. Thank you, guys. And bye-bye. Doon na give na lahat ng solution na. Data, lahat ng data and detail. So, thank you, guys. Bye-bye.